Samantala, nagbabala ang Department of Agriculture na magkakaroon ng katapat na kaukulang parusa ang mga negosyanteng lalabag po sa itinakdang Maximum Suggested Retail Price o MSRP ng karne ng baboy sa gitna po ng mababang pagsunod dito. Bukod po diyan, hindi rin mabibigyan ng shipping permit ang mga ito kapag napatunayang may ginawang mga paglabag. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Ali, mula nung nakaraang linggo ay nadagdagan na ng 10% yung naging compliance dito sa Maximum Suggested Retail Price sa karne ng baboy. Pero sa kabila niyan ay kahit pa konti-konti ay patuloy raw ang gagawin ng pamunuan ng Department of Agriculture para maging full compliance na lahat ng pamilihan, lalo na dito sa Metro Manila at maramdaman na nga ng mga consumer. Nasa 39% na ang nakatugon sa MSRP o Maximum Suggested Retail Price sa pork retailers at 88% naman ang nakatugon sa pork producers. Yan ang inihayag ng Department of Agriculture sa patuloy na paglalatag nila ng mga kaparaanan para mapababa pa ang presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular na ang baboy at bigas. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, pakonti-konti ay naisasaayos na nila ang presyuhan sa iba't ibang palengke sa Metro Manila at mas marami na rin sa mga palengke ang mababa na rin ang presyuhan sa karne ng baboy at presyuhan ng bigas. Sa nagipag-ikot nga ng DA at DTI sa palengke lalo na nung Lunes sa Mega Q Mart sa Cubao, nakita nilang halos lahat ay nakakasunod na sa itinakdang MSRP. Sa Commonwealth Market, Quezon City, naglalaro na lamang sa 330 to 370 pesos kada kilo ang presyuhan ng karne ng baboy, partikular ang laman at ang liempo. Ayon sa mga nakausap na vendor ng karne ng baboy ng Net25 News, naging positibo sa kanilang mga mamimili daw ang patuloy na pagbaba ng presyo ng baboy. Meron na din daw silang kinikita dito. Mamili na rin kasi medyo bumaba konti yung baboy. Medyo nagkabilihan din. Kahit paano, tuwang-tuwa naman sila. Ganun. Ayan. Nagtatanong sila, bakit? Ay, bumaba na pala yung baboy. Sakto lang din kasi pag bumaba yung baboy, bumaba rin dun sa mga pinagkukuhanan namin ng mga live. Samantala, susolusyon na naman ng DA ang iba pang mga palengke na hindi raw nakakasunod sa MSRP, kabilang ng ilang palengke sa bahagi ng Pasay City at iba pang lugar sa Metro Manila. Ayon kay De Mesa, nagkaroon na ng pagpupulong sa industry stakeholders kasama na ang pork producers at dito na pag-usapan nila mga dapat na gawin para mapagkasunduan ng MSRP. Kabilang na posibleng kaparusahan din sa mga hindi raw susunod na pork producers at industry stakeholders. Inihayag ni Secretary yung kanyang disappointment doon sa seemingly mababang level of compliance despite the agreements with all the stakeholders. At inihayag uli ni Secretary yung mga plano, kagaya nung pagsakali na hindi pa rin masusunod, posibleng magkaroon ng Kintakom hearing. At pangalawa, posible rin na yung mga shipping permit, kung mapatunayan na mayroong paglabag sa anumang legal na proseso, pwedeng bawiin ang shipping permit. Nakatakda naman maglabas ng isang card ang DA para doon na ilagay o isulat kung saan binili ang baboy. Ilalagay na rin dito kung sino ang biyahero, saan dinala ang slaughterhouse at mula slaughterhouse, kung sino naman ang kumuha papunta sa retail at kung sino ang retail. Dito agad matutukoy kung merong nananamantala sa presyuhan ng baboy. Kumbaga susundan yung baboy. Inaayos na, inatasan ni Secretary ang AMAS, si Asek Guevara, na gawin katawang ang FTI. Nagkaroon ng kasunduan. Last Friday din ang FTI at ang CP para i-pilot test. Actually, magsisimula ata ngayong araw. I-pilot test yung programa ng FTI at CP na kung saan yung CCP siya ang magdadala directly ng baboy at a discounted price sa mga slaughterhouse, and then yung mga biyahero, sila yung magdadala ng kanilang kakatay doon sa slaughterhouse. Tinukoy pa din ng DA yung mga lugar na medyo may mataas ang presyo ng karne ng baboy kahit meron ng MSRP. Kabilang na dyan ang Cartimar, ilang pamilihan sa Maynila, San Andres Market, maging ang Trabaho Market.
Sa halip daw na ibaba, mas lalo pang tumaas ang presyo sa mga nasabing palengke. Posible na titingnan kung merong mga paglabag, pwedeng hindi isyuhan ng shipping permit. So, ang problema nun, walang darating na baboy doon sa mga palengke na to. So, yun din natututukan ni FTI. Gusto na niya talagang matrace. So, dahil nga medyo hindi naging maganda yung kasi nagkaroon ng gentleman's agreement. 230 pesos na ang farm gate price ang ipinangako ng mga producers ng karne ng baboy para makasunod sa itinak ng MSRP hanggang 380 pesos. Ang problema, may mga hindi pa rin nakakasunod dito. Nauna nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nakatakda nilang maparusahan ng mga hindi susunod sa MSRP ng karne ng baboy. Wala na rin kasing dahilan umano para maging mataas pa ito at may mga nananamantala pa nga sa presyo. Samantala dahil papalapit ang long holiday vacation, posibleng magkaroon naman ng pagtaas ng presyo ng isda. Sabi ng DA, wala namang magiging problema sa supply nito kaya walang dapat na maipag-alala ang mga consumer. Sa Commonwealth Market, wala namang naging pagbabago sa presyo ng pangunahing isda. Ang galunggong ay nananatili sa 240 pesos kada kilo. Ang bangus dagupan nananatili sa 220 pesos kada kilo habang ang tilapia ay nasa 120 pesos ang kada kilo. Pareho lang, hindi pa po kami nagbababa. Mabuti nga bumaba na yung manok at baboy. Pero yung isda, stable pa lang yung presyo. Medyo matumal. Kahapon medyo mabili kasi holiday. Ngayon, wala. The demand dictates na nagkakaroon ng konti pagtaas, humihina yung consumption sa karne, but it's just only a few days. I-monitor din pag may mga unreasonable increases sa presyo. Samantala, Ali, sabi ng DA, magtutuloy-tuloy pa rin yung price monitoring at surprise inspection sa mga palengke, lalo na dito sa Metro Manila. Hindi lang tinunukoy ng DA kung ang isa sa mga susurpresahin naman ng kanilang ahensya na kasamang DTI na inspeksyonin ay yung mga palengking hindi pa rin nakakasunod doon sa MSRP. Wala naman daw problema na doon sa mga producers, kaya inaalam nila sa ngayon kung ano ang punot dulot, anong dahilan kung bakit marami pa rin mga pamilihan dito sa Metro Manila ang hindi nakakasunod doon sa MSRP at target ng DA na maging full compliance sa MSRP ngayong buwan ng Abril upang sa ganun mas maramdaman na nga nating mga kababayang consumer yung mababang presyo ng karne ng baboy. Ali. Erlo, totoo yan. Marami sa ating kababayan hindi na makapag-ulam talaga ng baboy. Na rekado na lang sa gulay yan. Hindi na talaga yung kamong adobong baboy na purong baboy. Ito ang tanong ko dito sa pinag-aaralan ng DA na tracing card. Ikamo, kailangan ilagay dun sa card saan binili yung baboy, sino ang biyahero, saan dinalang katayan, sino yung kumuha papunta dun sa pamilihan, sa retail, sino yung retailer. Doon ba sa bawat hakbang na yun makikita natin yung presyuhan? Kunwari, saan kinuha yung baboy? Magkano yung farm gate? Hindi ba to sa bawat pupuntahan ng mga yan kung magkano ang ipinatong na presyo hanggang sa makarating dito sa ating mga palengking pinagbibilhan? Yes, Ali, at para matutukan nga rin ng DA yung gagawing tracing card na yan ay magtatalaga sila ng mga opisyal. Possible, may opisyal mula sa mismong LGU o kaya naman mismo mga opisyal mula sa DA ang magche-check ng mga yan para nagsakanon matiyak na walang nagiging middleman o walang manamantala dito sa presyuhan ng baboy. Yan yung isa sa target kasi na maalis na ng DA kasi yan din ang isa sa nagiging problema or baka nakikita nilang problema kung kaya't yung ilang mga palengke hindi pa rin nakakapagbaba ng presyo. Hindi rin naman daw kasi masisi yung mga retailer, yung mga nagtitinda na mataas pa rin yung presyo, kung mataas din yung presyo doon sa kinukuhanan, baka wala na rin kitain ng marami sa kanila. Kaya isa yan sa ayusin, susolusyonan ng DA para nagsaganon halos lahat ng palengke na lalo na dito sa Metro Manila ay maging compliant na doon sa tinatawag nga na MSRP. Ali. Okay. Kanina, binabanggit mo na maaaring bawiin yung shipping permit ng mga hindi tatalima dito sa MSRP natin. So itong presyuhan ng baboy na to, yung MSRP, pareho sa bagong katay na baboy at saka sa frozen na pinararating?
Yes, Ali, yan ang sinabi sa atin ng Agri Department, no? Halos magiging magkapareho na lamang. Pero yung frozen naman ay possible na mas mababa pa doon sa 380 pesos. So within the range, pwedeng sundin yon para nang sa ganun ay pasok pa rin doon sa tinatawag na MSRP, Ali. Okay, maraming salamat. Erlo Bringas, nag-uulat live